diretso na po natin ito. Ito po, napakaganda po, pakinggan nyo. Isang matinding expose po ito. Gisentry, na gusto ko nga talakayin to sa Vengador, kaso ang dami namin topic eh. Gusto kong talakayin to kaso sa Vengador ang dami namin topic. Ito po malupit. Inamin na, hindi lang bank records pala ang alam ni Trillanes. Pati po, sabi ko nga sa inyo nakaraan, ang mga gold, ang mga pera nakatago kay Kibuloy. Aray ko. Eto na. Pakinggan nyo po ito, ang pera at mga gold nakatago kay Kibuloy. Ang pera ni Digong. Ito iboto kasi masisira, gigibain ito yung Pilipinas. Hindi ko pa alam yung involvement sa drugs at that time, no? Yun lang kanyang propensity to be violent and yun na. So, nangyari yon. But, sabi ko nga, looking back, just from a spiritual lens, no, na siguro we had to go through that. It was meant to be na pagdaanan natin ng isang Duterte. Hopefully, we learn something about it. We learn something from that experience. Because it was very difficult for people to believe. And I guess some people today too, the allegation that Duterte is a drug protector because the whole presidency was anchored on an anti-drug campaign. And which the irony is, he is in the ICC for that very reason. Right? Alleged extrajudicial killings, the drug war. Di ba, pinaniwala tayo na galit siya sa droga. Yung pala, ini-eliminate lang ang mga kalaban. Sila ba to ang bahala at bongo sa mga pang-front o pang-visuals? Di ba? Inaano lang nila mga adik. Nasaan ang drug lord? Sige nga po, ipakita nyo sinong drug lord ang pinatay. Aray ko. Sinong drug lord ang pinatay? Pinatay niyang drug lord yung mga kakompetensya niya. Kakompetensya niya ang pinatay niya. Tapos, anak niya adik, Chong Kitty, Barbie Duterte. Kinang ina mo. Aray ko. Diba? Usang ina ka. Kupal! Aray ko. Sorry Sorry, siyempre, hindi ko naman po pwedeng galit na galit ako. Nakangiti ako. Nararamdaman ko Pusang ina talaga, kupal Aray ko. When parang pag sinabi mo noon, drug protector si Duterte, ang hirap piniwalaan na it's the very thing kaya siya nanalo. Kaya, yun nga po, no? From a... mag-subscribe kayo kay Rick Sevilla, ang ating kumare. Mag-subscribe kayo dyan. Neutral observer, ganyan po, no? Parang ang hirap paniwalaan. Pero once ma-decode mo na si Duterte, and that's what we have done, makikita mo, talagang it's shouting to your face. Tingnan na lang natin si Michael Yang. Si Michael Yang, drug lord siya. Established lahat. And let's remind the public, Michael Yang was also involved in the Pharmaly. Tama? Kita nyo? Hindi lang sa droga, Pharmaly pa. At hindi lang yun, Pogo pa. Lumalabas si Michael Yang ang pinaka-handle ng buong Pogo dahil sa kanya nagsimula yan sa Davao. Kita nyo? Nasa si Michael Yang, pinatay ba? Pinatakas. Nasa si Michael Yang, pinatay ba? Pinatakas. Aurora Gonza, thank you po. Family. So, early on, siya yung drug lord dun sa Davao City. Ngayon, nireport siya ng drug enforcement group ng PNP na drug lord yan. Anong ginawa ni Duterte, no? First and foremost, pre-promote niya sa economic advisor. Kita mo? That's what he did that para sabihin sa birokrasya, PIDEA, PNP, lahat, na bata ko to, huwag niyong gagalawin. There here comes Colonel Acerto na hindi niya nakuha yung memo. Subtle message, the memo. So ginawa niya, teka, drug lord yan. What did Duterte do? Binaliktad niya, kinasuhan niya ito si Kita nyo, pananakot, sasabihin niya, kaaliado ko yan, huwag yung gagalawin. Si Acerto, hindi niya alam
hindi niya nakuha yung message si Duterte na wag mo nang galawin. Bata ako na eh. Wag mo nang galawin. Oh, anong ginawa? Kinasuhan si Acerto at sabi niya, bakit buhay pa si Acerto, putang ina niyan? Ginanon niya. Ang daming hawak niya na AK na barel. Ginawa niya ng kwento. Aray ko. Pinapapatay Si niya Acerto. Si Acerto on national TV. Oh. So, bukod sa inarbor niya to, sinilence pa niya yan. Then, ito yan. Doon sa panahon ni Duterte, ito lang, you can check the records, doon lang nagkaroon ng importation na tonelada na shabu. Imagine, who's the drug lord who would be daring enough to do that under a regime ng presidente na galit daw sa drug lord? Di ba? Okay. Nakapasok. Ang dami nakapasok. May mga nahuli after nang lumusot sa customs. Then what did Duterte do? Hinabol ba niya kung sino yung drug lord na yon? Yes, sinabol ba? Oh, sino pa naghabol? Yung Quadcom. Yung kapatid ni Michael Yang, kinulong ng Quadcom. Si Alice Guo, kinulong ng Quadcom. Oh, si Cassandra Ong, kinulong ko sa puso ko. Ayoko sa'yo, Alice Guo. Tama na, Alice. Ayoko na eh. Nilaplap ka na ng jail guard. Okay? Kay Cassandra na ako. Ha? Ayoko na sa'yo, Alice. Ha? Nabalitaan ko yun eh. Okay? Para makagamit ka ng cellphone, nagpapalaplap ka. Ayoko niyang ganyan. Pababang uri yan eh. Hindi katulad ni Cassandra Ong. Okay? May dignidad siya. At maayos kami. Aray ko. Diba? Diba, tinanong ko yung kambal ko, si Biko. Biko, kamusta yung ex-girlfriend ko? Wala na, pre. Nakalimutan ka na, nilalaplap na ng jail guard. Ayoko ng ganyan. Ayoko ng ganyan. Napaka-easy to get mo eh. Wala kang kahiyan. Ganyan ang mga pinagawayan natin eh. Aray ko. Diba? Masyado kang greedy sa pangarap mo eh. Oh. Kaya naging mayor ka, bakit? Oh. Sinanla mo yung mga katawan mo. Aray ko. Hindi. Yun nga ang Customs Commission na nagpalusot nun, prinomote pa. Oh. Doon mo makikita na hindi ito galit sa drugs. Tapos meron pang instance yung magnetic lifters na sinasabi na nung mga K9, ano, yung anong PIDEA, na yung K9 ang actions niya ay positive, yung drugs. Ang ginawa ni Duterte, sabi niya, no, hindi yan drugs. Oh. Pinagtatakpan, bakit kina Michael Yang yon? Lumalabas ngayon yung pinakita ko sa inyo. Tumawag si Digong kay Ramil. Ramil, tulungan mo si Mans. Magkita kayo, tulungan mo siya. Meron silang problema sa customs. Siyempre si Ramil walang alam, nakipagkita kay Mans sa BGC Circle. Yan po yung sa may BGC Circle po sa may Burgos. Diyan po yan. Pag aakit nyo ng pagkanan nyo ng EDSA, unang kanto, kanan kayo. Dire-diretsuin nyo, yun na po yung BG Circle. Naipagkita doon si Man Scarpio at Ramil. Arbor yung magnetic lifter ni Man Scarpio. At yun din po ang lumabas saan? Lumabas po yun sa 2017 hearing. Nireact po natin yan. Sabi ni Mans, asikasuhin mo yung babaeng attorney. Siya ang may hawak ng nakabinbin naming construction supply. Pumunta naman doon si Ramil Madriaga. Pagpunta po ni Ramil Madriaga, hindi po pumayag yung attorney. Nasa video po yan ng 2017 hearing, pinakita ko sa inyo. Aray ko. Diba? Ewan kung nandito pa yon. Nasa video po yan. Nanire ako nung nakaraan. Nawala na naman. Nawala na. Okay, basta nire ako yan nakaraan. I-replay nyo na lang. It's his cartel. Kaya,
And not one time na in-identify ng PDEA or ni Duterte himself kung sino yung drug lord behind these large importations. You can check you can Google it. Wala. Supposed to be galit ka, nalusotan ka, hahabulin mo yan. Tama. Sino yung drug lord na daring yan? So again, once ma-decode mo yan si Duterte, it's very clear. Everything fits. Pero for the first timer na naririnig ito, talagang parang it's hard to believe. Tama. No, and I wanted to ask you, so you said the words decoding. We're supposed to go into a commercial break, but decoding Duterte. And I Ayan think na. that's interesting. Decoding means you took time to understand, right? So what is the psychology? Why would a man be a drug protector and allow it and then go on a nationwide campaign to be against it? Yun ang tanong ko lang. What's that psychology? Okay. Pag tinignan mo yung psychological profile nito, we were able to get yung... Oy, sa mga nagtatanong bakit daw ang tawag dito, liitan ko daw yung sarili ko. May nagsasabi po sa comment, liitan ko yung sarili ko, lakihan ko daw yung nire-react. Hindi po pwede. Sorry po. Ginaganyan ko po kasi po kinaka-copyright tayo ng nire-reactionan natin. Kinaka-copyright po tayo ng ABS-CBN, GMA. Ang gusto lang naman po natin ay reactionan. Okay? Hinihiram po natin yung video, nire-reactionan natin bilang patas na pamamayag, patas na reaksyon, na hindi po tayo dito gumagawa ng kwento. Okay? Hindi po natin ika-copyright po tayo. Pasensya na po sa mga matatanda dyan na may kulubot. Malabo po talaga, kailangan natin labuan. Pasensya na kayo, pakinggan nyo na lang po. Okay? Kinalabuan ko lang, ibig sabihin, hindi ko dinoktor yung video. Pinapa-react po natin mismo doon sa interview. Kaya medyo malabo lang. Actually, ayoko nga po lagyan ng video kaso gusto ko lang makita nyo na hindi natin inedit. Okay? Aray ko. Tama si Mami Chris Rose. 5'10 po talaga ako. Malaki po talaga ako. Pag pinaliit nyo ako dito, magiging kasing height ako ni Mima, Ewoks yun. Aray ko. Diba? Si Mima po kasi, wala tayong magagawa doon. Oh, wala tayong magagawa. May lahi po siyang Ewoks. Aray ko. Okay? Diba? Trixie Villa, ang mga mainstream po, pag nireact mo yan, nakaganyan, copyright ka na kagad yan. Mahirap po. Copyright. Alment, yung psychological report. He manipulates. Nung time na yan, he was manipulating his wife, pero makikita mo yun. Ngayon, kung magababalik ta rin niya, siya yung womanizer, pero i-blame niya doon sa wife na siguro, ganito. Parang, siya, parang manipulator nga, no? Then, nung 2001, sabi to nila Cañas, early on, hindi pa sila involved dyan. Talagang ginagamit lang yung pagpatay para makontrol yung Davao City, no? So, hindi pa talaga involved sa drugs Hindi noon? pa. Hindi pa. Until nung 2001, when he narrowly lost doon sa kay then Mayor de Guzman, he was returning from Congress. Kailangan niya ng pera, pumasok itong grupo nila Michael Yang. So, because of that... Kita niyo po, sabi ko sa inyo, matagal na pong may pogo. Sa panahon ni Michael Yang sa Davao, yung isang mall doon, puro pogo po yung isang mall. Yung first, second, mall. Yung third, pataas, puro pogo na po. Hindi pa presidente si Digong, mayor pa lang siya. Ganun po yung istorya niyang pogo sa atin. Yan po ang istorya niyan. Di ba? Kung si Gloria po may ZTE, si Digong po may pogo sa Davao. Rated na siya sa triad ito. So ngayon, he needed to protect it kasi parang ito na ginagamit niya yung pera to accumulate power. Hindi naman siya yung typical na materialistic na bumibili ng mga bahay. Pegador, wala kang kawala. Pegador, kayo ay maganda. Pegador, galit sa masama.